Okay, Glenn. Good evening, Glenn. Good evening, sir. So, bakasyon pa si Generique, no? Oo, So, tayo muna. Okay. Tayo muna, partner. So, anong araw ngayon for reference natin? Martes ngayon, Martes, April April 23, 23, 2024. 2024. For reference sa video natin. So, meron ka dyan? Meron kang baon dyan na natanong? Sir, mayroong nagtanong na estudyante. Chante. Secondary college. Secondary college. Maniwala ba tayo na yung oro, plata, mata, maniwala ba tayo? Kung naniniwala tayo sa oro, plata, mata, syempre naman, part yan ng Filipino, Spanish, superstitious belief. Mga talagang ano na yun na yung mga kinagis na natin, no? Kapag gumagawa ng bahay, lalo na hagdanan, meron yan. So, kanina napag-usapan na natin yan nung nabasa ko, yung pinabasa mo sa akin, yung nag-message sa'yo, ginawan ko na dito sa whiteboard, Glenn. Punta mo na ako rito, yung sinasabi ni Glenn na tinanong, ito yun, sa hagdanan yun. Sinulat ko na dyan. First step is oro, sa Spanish to Sa oro means gold, plata means silver, and then mata, kasi itong mata or mala, yung iba, ginagawa nila oro, plata, mata. Kasi meron dating meron dating pelikula, oro, plata, mata. Kaya yung sikat. Pero yung iba, ginagamit nila natawag nila oro, plata, mala. Mala ang gamit nila. Kahit mata or mala, walang problema doon. No? So, sabihin ng mata, sinulad ka dito, mata or matar. Diba? Matador. Matar, from the word matar or mata means to kill or slaughter, diba? Mga slaughterhouse, matador ang tawag doon. So, yung sabihin ito, mata. Ito, mata. Death. Or mala. Di ba pag sinabing malas, yun, bad luck. Yun yung bad luck. Diba? Yun ang sabihin nun. So, ang ginagawa talaga, lalo na't mostly nag-a-adapt ng feng shui, yan, hindi maiwasan yung mga arkitekto talagang nag-a-adapt talaga sa ganito. Lalo na yung kliyente nila, particular, sabihin yung kliyente na dapat oro, plata, mata. So, sabihin nun, divisible, wag palaging divisible by 3. Sabihin, either oro, the best is oro. Sabihin yung pinaka last step mo, ito hindi mata, dapat oro yan. Ito lang pipilian mo, oro or plata. Never na ang last step mo mamata or malak. Sabihin nun, bad luck yun or death. Alright, so yung iba naman, feng shui, yung mga na-experience namin, ang ginagawa nila, pagka hindi na maiwasan na mata talaga, nag-play sila ng floor mat or ng floor mat para ma-counter or dito sa ibabaw. Pero usually dito sa landing, gumagamit sila ng floor mat ba tawag doon, o floor mat, para na lang yung sumpa, di ba? Superstitious lang yun, pero talaga, mostly naniniwala talaga. Alright? Yun, tas mga nagpapadugo, meaning nagpapadiwata, no? Nag-offer ng food, ng manok, o kaya kahit anong mga baboy, ganon. Tapos kambing, papaduguan yung project site o yung bahay. So, yun yung nun. Okay? So, tamang-tama, kakarating ni Engineer Ricky. Rick, kumusta? Kaka-practice pa lang, gagaling pa lang sa bakasyon. Medyo, kamusta ang bakasyon? Okay lang? Okay lang. Parang, kuhaan ka. Medyo bumigat yung weight mo, okay? So, akala namin Monday ka papapasok. So, at least na maximize yung bakasyon mo. Yung picture sa dagat, i-send mo sa amin. Galing to ng Boracay sa Station 2 yata, Station 3. Okay? Sa Station 5 ba? Okay, tapos ngayon, sa superstitious yun. Lagyan natin ng konting sa engineering naman,
Okay, tapos na tayo sa superstitious, nasagot na natin. Kasi palagi ako mayroong natatanggap na question regarding sa hagdanan. Okay. O nilagyan natin ng pinaka-steps, no? Lagyan natin ng pinaka-steps. Alright? So, para hindi kayo malito sa rebar nito, yung hagdanan is kapareho lang yan ng beam na nakatagilid or slab na nakatagilid. Kasi yung beam, drawing ako ng beam medyo impromptu to. Sabihin, hindi to scripted, dire-diretso. Walang edit to. Okay, baka lagyan ko lang ng mga inset na mga para ma-visualize nyo, yun lang, pero hindi ako masyado mga nag-edit. Alright, so yan na. So, di ba beam to? Beam yan. Kunyari, beam yan, beams. Tapos, yung slab daw is a series of beams na nilagay side by side, dinikit, pinagtabi-tabi. So, yun daw ang isang definition ng slab. So, therefore, pag inumpok mo lahat yan, same size yung beam, magiging slab na siya. Kaya palagi natin may hahambing ang beam tsaka sa slab. Except sa stirrup and then sa temperature bars. Okay, so, etong stairs na to, pag idiniagonal mo, yun na. So, parang hindi ka ma-confuse sa rebar, lalo sa rebar. Pag rebar, gaganyan lang yan. So, L over 4 din yan. Naka-L over 4 din yan dyan, L over 4 din. Tapos bakal. Tapos meron ding mid-span, di ba? Na extra. So, para lang siyang beam. Para hindi kayo malito. Although, etong mga steps na rebar, dinidesign din to sa computer, sa STAAD or kahit anong computer software, design software, makikita rin to, meron dyan. Pero kung ikaw, wag mo nang pahirapan ng sarili mo. Anyway, may nabalita na ba kayo na nag-collapse na steps lang, ito lang? Wala, di ba? So, kahit anong gawin mong design yan, lalabas at lalabas na minimal yan, minimum lang yan. Ito ang talagang dinidesign talaga talagang dapat itong slab, itong stringer na yan, saka yung landing na yan. Yan ang dinidesign talaga. Diba? Okay? So, yun. Tapos, sa next video ko, itatry ko na yung rebar naman ito, yung rebar pinaka in-depth, isabihin, lalaliman natin ang vlog natin tungkol sa kasi dami nagtatanong, paano daw magkabilyada ng stairs? Diba? Kasi dati, ang sabi nila, Rick and Glenn, ang sabi nila dati, paano mo raw malalaman na hinog na siya na karpentero? O kayo, tanongin ko. Magki-trade test kayo, paano mo malalaman na yan, hinog na yan na karpentero? Anong sagot? Tama, sabi sa akin ng foreman ko dati, Engineer, para mo malaman na hinog na yan, karpentero na yan, pag magaling na siya sa hagdanan, pati sa pag-layout. Dati hindi ako naniniwala dati, Rick. Nung 2011, 2010, mga 2011, 2012, yung CAD operator namin, Rick, hindi natin to project, Rick, sa amin lang dati. 2011 siguro yun. Wala yung CAD operator namin. Wala, nag-resign. Kami ang pinalayout ng hagdanan. Talagang nahirapan kami. Nahirapan talaga kami. Meron naman drawing, pero pag layout sa pag layout sa actual, wala. So, nahirapan kami. Hindi, okay lang, madali i-drawing, kaya lang yung pag meron mga kulang yan. May mga kulang, magkakakulang-kulang yung layout namin, nagkakakulang dito, mga, di ba? Tapos adjust na naman, di ba? Tapos adjust na naman. Doon ko na-recall na tama pala yung sinabi ng foreman namin, ng foreman ko, na pagka masasabi mo na
graduate na siya, na hinog na siya na karpentero, pag naka-layout daw siya o nakatrabaho siya nagdanan. Doon ko na-feel ba na, oo nga no, kasi kami, nahirapan kami. Ha? Talagang literal na nahirapan kami. Kasi sabi namin, dami natin mga engineer dito. Sige, tayo mag-layout sa site. Yung pala, hindi namin kaya, Rick. Hindi namin kaya. Oo. Nagpatulong pa kami sa foreman namin. Yung foreman. Siyang diba? Hindi madali yung Hagdanan. Diba? So, yun yun. So, next vlog, i-check natin kung ano pa masya natin. Okay? Okay, sir. Sige, alam mo na. Approve ba? Approve. Okay.